Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Habang patay ang Diyos. Ano, sasama ka sa swimming? Tanong ng lalaking si Danilo sa kanyang anak na si Jomar. Opa, gusto ko isama ng class president namin eh. Sayang naman kasi ililibre na niya yung pang-entrance ko. Wala akong gagastusin pa. Sarili ko lang kailangan kong dalhin. Ay nako, magtigil ka nga Jomar. Walang sasama sa swimming. Manatili ka rito sa bahay at tumulong ka sa nanay mo sa palengke. Sabi ni Danilo na siya namang ikinasimangot ng mukha ng binata. Sige na Danilo, hayaan mo na siyang sumama sa mga kaklase niya. Kaya ko naman mag-isa sa palengke. Minsan lang naman kaya payagan mo na. Para ka namang hindi dumaan sa ganyan nung high school ka pa. Sabi ni Lorena sa kanyang asawa. Hoy Lorena, dumaan din ako sa ganyan pero hindi ako nagsuswimming kapag mahal na araw. Patay ang Diyos ngayon tapos kayo nagsasaya. Isa pa, delikado maglublob sa tubig ng mga ganitong panahon. Baka mamaya mapahamak pa yung anak mo, di nabawasan pa tayo ng isa. Mararamdaman ang pagiging maotoridad sa wika ng lalaki. Batid ni Lorena na kapag ganito si Danilo ay hindi nila ito mapapapayag. Danilo naman, graduating na ang anak mo. Hayaan mong maranasan man lang niya ang mga ganyan bago siya makagraduate. Kaya nga dapat hindi yan masyadong lumayo kasi graduating na yan. Delikado rin para sa isang estudyante na graduating yung umalis palagi. Lapitin yan sa aksidente. Di mo ba alam yon? Iritado nang sabi ni Danilo. Binitiwan na nito ang binabasang dyaryo. Palagi naman kayong ganyan eh. Pag ako nagpapaalam, palagi na kayo may mga pamahiin na kesyo ganyan, kesyo ganito. Pero kapag si ate ang nagpaalam, pinapayagan nyo kaagad. Napaka-unfair nyo naman sa akin. Dapat nga sa kanya kayo maghigpit kasi babae siya. Sabi ni Jomar. Hindi nagustuhan ni Danilo ang sinabi ng anak. Nag-init ang kanyang ulo dahil hindi siya sanay na sumasagot ang binata. Ang ate mo college na. Kaya na niya ang sarili niya. Ikaw? At ako hindi. Yan ang problema sa inyo Porque si ate matalino, kaya niya na ang sarili niya. Ako itong bobo, hindi ko kaya sarili ko. Ay nako, bahala na nga kayo kung ayaw nyo. Sanay naman ako Sanay na akong hindi nyo ako pinapayagan. Sabi ni Jomar sabay naglakad na rin siya papunta sa kanyang silid. Napabuntong hininga na lamang si Lorena nung mga sandaling yon. Kita mo ugali ng anak mo. Kung makapagsalita, akala mo kung sino. Inis na wika ni Danilo. Totoo naman ang sinabi ng anak mo Mula pa pagkabata, si Lenlen na lang ang pinapaboran mo. Masisisi mo ba si Jomar kung gano'n ang maramdaman niya? Danilo, dalawa ang anak mo, paalala ko lang ha. Baka kasi ang akala mo, si Lenlen lang ang anak natin. Sabi naman ni Lorena. Natamemi si Danilo sa kanyang narinig. Napabaliktanaw siya sa nakaraan. Wala siyang maalala na may masaya silang alaala ni Jomar. Hindi naman siya masamang ama sa binata. Sadyang hindi lang talaga sila close sa isa't isa. Si Jomar kasi ang tipo ng anak na kahit hindi matalino, ipinaglalaban niya ang alam niyang tama, kahit pa maraming magalit sa paligid niya. Yon ang bagay na kinaiinisa ni Danilo kay Jomar, ang masyadong palasagot at bida-bida. Samantala, nagmukmok naman si Jomar sa kanyang silid. Maigpit ang pagkakahawak niya sa hawakan ng kanyang bag na pinaglalagyan niya ng mga damit. Nakahanda na sana mga dadalhin niya. Kaso nga lang ay nabigo siyang makuha ang pagpayag ng istrikto niyang ama. Nakatulog si Jomar sa sobrang sama ng loob. Nagising siya na 7:00 na ng gabi. Napabangon siya kaagad nang maalala na 8:00 nga pala ng gabi ang alis nilang magkakaklase. Pagtingin niya sa kanyang cellphone ay nakita niya ang tambak na chat ng kanilang class president na si Jay. Sa mga sandaling yon, gumawa siya ng desisyon na alam niyang ikagagalit ng kanyang ama, pero wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanya ay makasama siya sa swimming kahit na anong mangyari. Palihim na bumaba si Jomar sa bintana at tumalon siya sa likod ng kanilang bahay. Bitbit niya ang malaking bag na naglalaman ng mga damit na gagamitin niya sa loob ng 3 araw. Hindi ka papayag Pues tatakas ako.
Pabulong na wika ni Jomar at lumingon pa siya sa kanilang bahay bago tuluyang umalis. Nakaabot si Jomar sa itinakdang oras ng kitaan. Pagdating niya ay naghihintay na ang kanyang mga kaklase sa tapat ng isang mall. Kulay itim na van ang kanilang gagamitin sa biyahe. Pagmamay-ari yon ng pamilya ni Jay. Sa kanilang lahat kasi, si Jay ang medyo nakakaangat sa buhay. Tagal mo naman. Pasalamat ka, hinintay ka pa namin ha. O ano, sigurado ka bang pinayagan ka ng tatay mo? Baka naman tumakas ka lang ha. Mayari pa kami dyan. Tanong ni Jay sa kanya. Pinayagan ako no, kaso nakatulog ako nung hapon. Buti nga nagising pa ako eh. Natatawa na lamang na wika ni Jomar. Buti nga nagising ka pa. Kasi kung hindi ka nagising, malamang tulog ka na forever. Pangaasar naman ni Carlo, ang pinakamakulit at maingay sa kanilang magkakaibigan. Tara na, kasi baka mamaya madaling araw pa tayo makarating sa resort. Apurado namang wika ni Leia. Uy, ano ba? Ibak na iba ka na ba? Apurado naman ito oh. Kapag walang ambag dapat tahimik lang ha. Di ba Jomar? Buwelta pa ni Carlo. Napangisi na lang si Jomar doon at di na lamang niya pinatulan. Sumakay na rin sila sa loob ng sasakyan. Nang ayos na ang lahat ay sinenyasan na rin ni Jay ang kanilang driver para makaalis na rin. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nakaidlip na ang iba sa kanila. Samantalang si Jomar ay mulat na mulat dahil inaalala niya ang mangyayari kapag umuwi na siya sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin sila sa resort. Sobrang tahimik na ng paligid. Sila lamang ang bukod tanging guest na naroon. Jay, saan ba nalaman ang resort na ito? Parang ito yung mga resort na ginagamit sa mga horror movie. Luma na to, bakit tayo nandito? Tanong ni Carlo ng pabulong nang nasa harapan na sila ng gate. Nakita ko lang to sa magazine. Maganda rito yung hot spring nila no. Nakakagamot daw yun ng mga lamig-lamig sa katawan. Uy, huwag kang umangal dyan. Dami mong daldal eh. Sagot naman ni Jay. Nang maiparada na ng maayos ang sasakyan, lumapit na rin sila sa gwardyang nagbabantay. Manong, room for 5 person po. Kami po yung nagpa-reserve last week. J. Francisco po yung pangalan. Sabi ni Jay sa gwardya. Nang makita ang pangalan sa listahan ay agad din naman silang pinapasok. Binayaran na rin ni Jay ang kanilang entrance fee. Pagkatapos ay naglakad na rin sila papunta sa kanilang magiging silid. Malaki ang resort, maraming kwarto at mayroong 3 malalaking swimming pool. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway, napansin ni Jomar ang kalumaan ng paligid. Ang mga sulok-sulok ng pader ay nangingitim na. Kahit na maganda ang kastilang disenyo ng resort, ay hindi maikakaila na mukhang napaglipasan na yon ng panahon. Hanip, yung feeling ko sa ganitong lugar para akong nasa sinaunang panahon na may swimming pool. Astig ah! Sabing wika ni Jay. Sinaunang panahon na mukhang horror. Gatong naman ni Carlo. Sus, takot ka lang sa ganito katahimik eh. Palibasa, sanay ka sa maingay. Sabi naman ni Jomar. Natahimik na sila nang makarating na sa kanilang magiging silid. May 2 double deck doon. Ang isa ay inukupan ni Leia at ang isa pa nilang kasamang babae na si Mariel. Ang kabila naman ay para naman sa 3 lalaki. Jay, paano nga pala si Mang Ping? Saan siya matutulog 3 days tayo rito? Tanong ni Leia. Huwag ka mag-alala, kinuhaan ko na rin siya ng sariling kwarto. Siya na ang bahala doon kung saan siya. Sagot ni Jay. Nag-alala ka sa driver natin. Iba talaga to si Leo. Matatanda ang gusto. Panunukso ni Carlo. Uy, kadiri ka, manahimik ka nga. Sagot ng babae. Nagtawanan na lang sila nung mga sandaling yon. Sila lamang ang bukod tanging maingay sa resort na yon. Ang kanilang mga boses ay rinig na rinig sa buong paligid. Makalipas ang 1 oras na pagmumuni-muni sa kanilang silid, nagyaya si Carlo na lumabas para magpaanto.
Dahil hindi rin naman dinadalo ng antok si Jay at Jomar ay sumama na rin sila. Paglabas nila ng pinto ay malamig na hangin agad ang sumalubong sa kanila. Alam niyo ba, kapag mahal na araw daw lapitin daw sa disgrasya ang mga taong gustong magbabad sa tubig. Bigla na lang nag-open ng ganong uri ng usapan si Carlo. Uy, saan mo naman napulot yung ideya na yan? Nagpapaniwala ka dyan matatanda lang yung gumagawa niyan no? Sabi naman ni Jay. Hindi naman ako naniniwala baliw ka ba? Sinabi ko lang. Pero naalala niyo ba yung third year tayo? Yung kaklase nating transferee? Joren Shata yung pangalan nun tama ba? Di ba, naaksidente yung pamilya niya at siya lang ang natira? Mahal na araw rin yun. Sa outing din nangyari. Dagdag pa ni Carlo. Sa mga pagkakataong yon ay walang kakulitan ang mararamdaman sa binata. Baka naman kasi nagkataon lang yun. No ka ba? Lahat na lang may meaning sa'yo Alam mo, kapag oras mo na, oras mo na. Kahit mahal na araw pa yan o hindi, kung talagang pasikip ka na lang sa mundo, kailangan mo na talagang mawala. Ganun yun. Paliwanag naman ni Jay na kumukumpas pa ang kamay habang naglalakad sila. Sabi nila, habang patay ang Diyos, lahat ng masasamang elemento aktibo sa mundo natin. Ibig sabihin, anytime pwede natin sila makita. Sabat naman ni Jomar. Napahinto si Jay sa paglalakad at natatawang pinagtuunan si Jomar. Uy, kailan ka pa naging interesado sa ganyang usapan? Alam mo Jay, tatay ko maraming alam sa ganyan. Yan nga sana ang dahilan kung bakit muntikan na akong hindi makasama Sabi ni Jomar. So hindi ka pala talaga pinayagan no? Tumakas ka siguro. Tinapik ni Jay ang balikat ni Jomar para paaminin. Napatango na lang si Jomar dahil wala na siyang dahilan para magkaila. Uy, loko ka baka mamaya kami ang awayin ng tatay mo. Nag-aalalang wika ni Jay. Huwag ka mag-alala, kayang-kaya naman ni Jomar saluhin suntok ng tatay niya Gatong naman ni Carlo sabay akbay kay Jay. Ang mahalaga, nandito na ako, di ba? Napahinto sa sasabihin si Jomar nang makarinig sila ng malakas na kalabog. Napatingin sila sa pinakadulong hallway kung saan nanggagaling ang malakas na tunog. Nagkatinginan ng tatlo at tila ba binabasa nila sa mga mata ng isa't isa kung dapat pa ba silang pumunta roon. Gabing-gabi na at tanging sila lamang ang nasa labas ng kwarto noong mga sandaling yon. Wag na. Baka mamaya pagalitan tayo ng gwardya. Wika ni Jomar, ngunit ang totoo ay nakakaramdam na siya ng takot. Sus, takot ka lang. Nanunuksong tugon ni Carlo. Aalis na sana sila, ngunit bigla na naman nilang narinig ang kalabog na yon. Sa hindi malamang dahilan, hinahatak na sila papunta doon. Tila ba sunod-sunuran na ang kanilang mga paa sa kanilang kuryosidad. Ngunit bago pa man sila makarating sa dulo ay may nadaanan silang isang kwarto na nakabukas. Pagsilip nila ay nasipatan nila na may tao sa loob. Sabi ng gwardya, tayo lang nandito Bakit may iba pang guest? Wika ni Jay habang nakatingin sila sa loob. Baka sinabi niya lang yun para di tayo umatras. Sabi naman ni Jomar. Aalis na sana sila nang lumingon sa kanila ang tao sa loob. Ngumiti pa ang mga yon ngunit hindi nagsalita. Pilit ng ngiti lang din ang isinagot nila at dali-dali na rin naglakad pabalik. Hindi na sila tumuloy sa pupuntahan nila sa dulo. Nang makabalik na sila sa kanilang silid, ay tulog na ang dalawang babae. Humiga na lang din silang tatlo dahil sa wakas ay nakaramdam na rin sila ng antok. Katabi ni Jomar si Carlos sa higaan, habang sa ibabaw naman ng double deck ay solo ang kanilang class president na si Jay. Naunang makaidlip si Carlo habang si Jomar naman ay kinukuha pa rin ang posisyon ng kanyang pagtulog. Mga ilang sandali lang ay makakatulog na sana siya nang maramdaman ang kalikutan ni Jay sa itaas. Jay, huwag ka malikot. Di ako makatulog Sabi ni Jomar at sinipa pa ng mahina ang kisamin ng double deck. Wala siyang natanggap na tugon mula sa lalaki. Ilang minuto pa ang nakalipas, bigla na lang namatay ang ilaw sa loob ng silid.
Dahil si Jomar na lamang ang gising ng mga sandaling yon, ay siya na lang din ang nakasaksi ng kadiliman. Dinampot niya ang kanyang cellphone, binuksan niya ang flashlight. Sa ginawa niyang yon ay may nakita siyang hindi niya nagustuhan. May maliit na binti na nakabitin sa double deck. May kung sinong nakaupo na bata sa higaan ni Jay. Sa takot ay napatay agad ni Jomar ang flashlight. Tinakpan niya ng una ng kanyang muka. At dahil doon ay hindi na niya namalayan pa na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, mag-isa na lamang si Jomar sa higaan nang magising siya. Nauna nang lumabas sa mga kasama niya para simula ng swimming. Papikit-pikit mata pa siya nang umupo. Panaginip ba yun o totoong nangyari yung kagabi? Nagtatakang tanong ni Jomar nang maalala ang binti ng bata. Tumayo siya at inayos na ang susuotin niya na panglangoy. Habang nagkakalkal sa kanyang bag, napatingin siya sa ribulto ni Mama Mary na nasa gilid ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit nang makitang tila may lumalabas na kung ano sa mata ng ribulto. Uy! Di ka ba maliligo? Ikaw na lang iniintay! Napalingon si Jomar sa pintuan nang marinig niya ang boses ni Jay. Sige, susunod na ako. Sagot niya. Binalingan niya ulit ng tingin ang maliit na ribulto, ngunit sa pagkakataong yon ay wala na ang tumutulo sa mata. Napapailing na lamang ang binata. Iniisip niya na masyadong okupado ng maraming bagay ang utak niya kung kaya't kung ano-ano na ang kanyang nakikita. Lumabas na rin ang silid si Jomar. Nakisabay siya sa mga kaklase na lumulublob sa swimming pool. Habang nagkakasiyahan sila, ay napansin ni Jomar na tila hindi komportable ang isa pa nilang kasama na babae na si Mariel. Nakakapit lang yon sa gilid. Papilit nang ngumingiti, ngunit bakas naman ang pagkabahala sa muka. Umahon sa tubig ang babae at naglakad palayo. Anong problema nun? Tanong ni Carlo. Ewan, actually, kahapon pa siya parang hindi komportable eh. Sabi naman ni Leia. Ako na, kakausapin ko. Pagpipresenta naman ni Jomar. Pasimpleng forma! Pangaasar naman ni Jay. Hindi na lamang pinansin yun ni Jomar. Sinundan niya ang direksyon na dinaanan ng babae. Naabutan niya si Mariel sa hagdanan. Umiiyak at namumutla. Mariel, ayos ka lang ba? Tanong ni Jomar sa babae. Tumingin sa kanya ang babae. Bigla na lang itong tumayo at tumakbo papuntang third floor. Uy, Mariel, teka! Sigaw ni Jomar. Hahabulin na sana niya si Mariel ngunit isang pamilyar na boses naman ang kanyang narinig mula sa likuran. Jomar, sino kausap mo? Tanong ni Mariel na nasa ibaba ng hagdan. Nagtataka si Jomar sa mga sandaling yon. Sandali, di ba umakyat ka? Bakit nandiyan ka? Napataas ang boses ni Jomar nang mapagtanto ang nangyari. Hindi ako yun. Sinong Mariel yung kausap mo? Namutla ang babaeng si Mariel noong mga sandaling yon. Agad na hinawakan ni Jomar ang babae sa kamay at umalis sila doon. Nang medyo nakadistansya na sila ay saka nagsalita si Jomar. Akala ko ikaw talaga yun. Kamukhang kamukha mo eh. Nanginginig ang kamay ni Mariel, maging siya rin kasi ay may mga nararanasan ng hindi pang karaniwan sa resort na yon. Jomar, alam mo sa totoo lang, kahapon pa ako may nararamdamang kakaiba sa lugar na ito eh. Pakinamdam ko, hindi lang tayo nandito. Nababahalang wika ng dalaga. Tumawa si Jomar sa pagbabakasakaling mapagaan ang atmosfera ng kanilang usapan. Talagang hindi lang tayo nandito, no? Kagabi, may nakita kaming isang pamilya na tulad natin at guest din. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Parang may mga ibang nilalang na nandito, bukod sa ating mga tao. Nagtayuan ng balahibo ni Jomar noong mga sandaling yon. Dumoble ang lamig na nararamdaman niya. Sabi ng lola ko, hindi raw talaga maganda na mag-swimming pag mahal na araw. Sinasamantala daw kasi ng mga masasamang elemento na walang Diyos sa mga ganitong panahon. Feeling ko, dapat umalis na tayo bago pa lumala ang lahat. Paliwanag ni Mariel. Mariel, naniniwala ka ba talaga sa mga ganyan?
Seryosong tanong ni Jomar. Tumango naman si Mariel. Namatay ang lolo ko noong nag-outing kami sa baler. Bata pa ako noon, pero alam ko kung anong dahilan. May mga kung anong nilalang daw ang humila sa paa ni lolo papunta sa ilalim ng dagat. Paglutang niya, may mga bakas siya ng kamay sa paa. Hindi siya syokoy, hindi lamang dagat ang may gawa nun sa kanya. Ang sabi ng albularyo, yung mga kaluluwang nalunod daw sa dagat na yon ang humila kay lolo. Kaya Jomar, hindi malabo mangyari sa atin kung hindi tayo lalayo sa tubig. Sa lisay ni Mariel, napalunok ng laway ang binata sa kanyang mga narinig. Sa kanya lang napagtanto na tama nga ang kanyang amang si Danilo. Tinanaw nila ang mga kasamahan na masayang naliligo. Maniniwala ba sila sa iyo kung sasabihin natin yan sa kanila? Tanong ni Jomar. Hindi ko alam, pero ang mahalaga ngayon ay mabigyan natin ng babala mga kasama natin. Tungon ng dalaga at napatango na lamang si Jomar. Bumalik sila sa pool. Nakangiti pang nanunukso si Carlo sa kanilang dalawa. Oh, tapos na ba? Success ba, bro? Tanong ni Carlo kay Jomar. Loko. Tanging sagot na lang ng binata. Pagdating ng hapon ay nakaramdam na rin ng lamig ang magkakaibigan. Umahon na sila sa tubig at nagsibihis na rin. Napansin mo ba si Mang Ping na lumabas? Tanong ni Jay kay Jomar habang nasa isang maliit na garden silang dalawa. Oo nga no, nasan pala yung driver natin na yun? Nagtatakang tanong niya. Samahan mo nga ako, puntahan natin siya doon sa kwarto niya, doon sa 3rd floor. Wika ni Jay. O sige, baka mamaya may sakit pala si Mang Ping, wala man lang tayong pakialam. Sabi ni Jomar. Naglakad ang dalawa patungo doon. Nang nasa harapan na sila ng pinto, ay makailang ulit na silang kumatok. Nang walang tumutugon sa loob ay pinihit ni Jay ang doorknob. Nalaman nilang nakabukas kung kaya't nagkusa na silang buksan yon. Ngunit nang makapasok na sila ay wala naman silang naabutan. Wala roon ang kanilang driver. Oh, saan naman pumunta yun? Sabi ko magpaalam kapag aalis eh. Wika ni Jay na salubong pa ang kilay. Tanong kaya natin sa guard, baka nakita niyang lumabas. Sabi naman ni Jomar. Pagdating nila sa gate kung saan nakapwesto ang gwardya ay agad nila itong kinausap. Guard, nakita niyo bang lumabas yung driver namin, yung kasama namin na tatay na? Tango ni Jay na palingon-lingon pa sa paligid. Lumabas siya kagabi, sir. Sabi niya may kamag-anak daw siya na nakatira lang dito sa malapit. Sabi ng gwardya. Lumabas? Potek, bakit hindi nagsabi? Kapag may nangyari doon, tayo mayayari eh. Konsumidong wika ni Jay. Hayaan na natin, may isip naman si Mang Ping eh. Sigurado naman ako na hindi naman siya gaanong lalayo. Isa pa, hindi naman niya dinala yung sasakyan eh. Ayun oh. Tinuro pa ni Jomar ang kanilang van na nakaparada sa labas. Tulig ka ba? Paano kung ilang araw pa itagal niya dun? Di sino magmamaneo? Oh, kalma ka lang. Di ba ikaw ang presidente namin? Ang presidente, kalmado at may patience. Di ba dapat ganun? Sabi ni Jomar. Ito naman kasi si Mang Ping eh. Tara, balik na muna tayo sa room. Hindi na lamang masyadong pinagtuunan ng dalawa ang pagkawala ni Mang Ping. Nag-focus na lang sila sa pagluluto ng kanilang kakainin para sa hapunan. May isang parte ng resort kung saan doon lamang pwedeng magluto. Si Jomar, Carlo at Mariel lamang ang naroon. Si Jomar ang naka-assign para iluto ang sinigang na baboy, habang si Mariel naman ang Shanghai. Samantala, si Carlo naman ay nakatunganga lang at walang ginagawa. May itatanong ako sa inyo. Para naman meron tayong pag-usapan, di ba? Hindi yung tahimik na nga yung gabi tapos ang tahimik nyo pa. Panimula ni Carlo. Tumingin lang sa kanya si Jomar at kumisi. Nararamdaman nyo rin ba yung nararamdaman ko? Sa tanong na yun ni Carlo ay napatigil ang dalawa sa kanilang ginagawa. Nagkatinginan si Jomar at Mariel sabay baling kay Carlo. Ang alin? Tanong ni Jomar. Sus, maang-maangan pa. Di yung mga nagpaparamdam. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagtayuan ng mga balahibo ni Jomar at Mariel. Naalala na naman nila ang lahat ng kababalaghan na kanilang naranasan. Huwag kayong mag-alala, nararamdaman ko rin yun kagabi pa.
Akala nyo ba kayo lang? Kagabi nga may nakita kong bata sa pintuan. Tapos nung lapitan ko, tumakbo sa hallway. Nawala naman nung tingnan ko ulit. Ang weird ng resort na ito, no? Pero ang exciting. Parang ang sarap mag-ghost hunting. Nagawa pang tumawa ni Carlo noong mga sandaling yon. Tila ba isa lamang laro ang ganung bagay para sa binata. Tumigil ka nga sa iniisip mo. Delikado yan. Saway sa kanya ni Mariel. Oh, bakit naman delikado? Bakit? Nakakapatay ba ang mga multo? Di ba sabi nila, matakot ka sa buhay at huwag sa patay. Biglang humangin ng malamig pagkatapos magsalita ni Carlo. Otomatikong nagtayuan ang balahibo ni Mariel at Jomar. Carlo, nilaban mo ba yung mga suot mong damit? Tanong ni Jomar sa kanya habang direktang nakatingin at namimilog ang mga mata. Iniba ang usapan, oh. Pabirong tugon ng binata. Carlo, tingnan mo yung nasa damit mo. May bakas ng kamay ng bata. Dagdag pa ni Mariel. Sumeryoso ang mukha ng binata. Pagtingin niya sa kanyang damit ay naroon ang maliit na kamay. Sa takot ay agad na hinubad ng lalaki ang kanyang damit. Ang makulit na si Carlo ay bigla na lamang binalot ng katatakutan. Lumabas ang kaduwagan nito na pilit tinatago ng kanyang pagiging makulit. Ano yun? Wikang tanong ni Carlo. Huwag niyo nalang pansinin. Kuminis kayo na parang walang nangyari. Mahina ring sabi ni Mariel. Dahil sa takot ay hindi na umupo si Carlo sa pwesto niya. Tumambay na lamang ito sa gilid ng kalan kahit na mainit at may tumatalsik na mantika. Pagkatapos ng sandaling yon ay inihanda na rin nila yung dining area na kanilang pagkakainan. Sakto naman nakabababa lang ni Leia at Jay mula sa kanilang kwarto. Wow, sino nagluto? Tanong ni Leia. Malamang ako at si Mariel. Wala namang cooking skills to si Carlo eh. Sagot naman ni Jomar. Nagtawanan sila habang nasa hapagkainan maliban kay Carlo. Hindi pa rin ito mapakali. Hindi niya inakala na magkakatotoo ang imbento niya lamang na karanasan. Habang kumakain sila ay aligaga ang mata ni Carlo. Madilim sa paligid at tanging ang cottage lang na yon ang may ilaw. Guys, siya nga pala ah. Kapag aakyat kayo ng kama, magugas kayo ng paa. Nakakaya sa may-ari ng resort. Talagang bumabakat ang mga paa ninyo eh. Pagpapaalala ni Jay. Ha? Saan kama? Tanong ni Jomar. Sa kama ni Jay. Daming bakat ng paa eh. Ang dumi. Sagot naman ni Leia. Nagkatinginan si Jomar at Carlo. Pareho silang napailing. Hindi naman kami naakyat dun eh. Tsaka bakit naman kami aakyat dun eh? Okay naman kami dito sa baba. Sabi ni Jomar. Napaisip si Jay nung mga sandaling yon. Kaninong paa yun? Tanong niya. Tila ba may dumaang anghel nung mga oras na yon? Nanahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lamang ang naririnig at mga dahon na dulot ng malakas na hangin. Hayaan nyo na nga yun. Basta, iwasan natin makasira o makadubi ng kahit na anong... Ha? Napatigil sa pagsasalita si Jay nang biglang mamatay ang ilaw sa cottage. Tumayo agad si Jay at pumatong sa upuan para suriin kung pundido na ba ang ilaw. Ilang sandali lang ay bigla na lang nawala ang balanse ng binata. Nalaglag ito at tumama ang likod sa kanto ng lamesa. Uy, ayos ka lang ba? Tanong ni Leia. Dumadaing sa sakit si Jay at hindi agad ito makatayo. Inilalayan siya ng dalawang lalaki. Sino ba kasing umawak sa paa ko? Ikaw? Carlo? Leia? Tanong ni Jay sa dalawa dahil yun lang naman ang nasa tabi niya. Baliw ka ba? Kita mong nasa lamesa ang dalawang kamay ko yo. Sagot ng babae. Hindi ako. Ang pinagsasabi mo, ba't ko naman hahawakan paa mo? May sarili naman akong paa. Sagot naman ni Carlo. Sa mga pagkakataon na yon ay alam na ni Jomar at Mariel ang nangyayari. Punyeta naman oh. Kumuha na nga lang kayo ng ilaw. Doon sa may storage room, sa may bandang dulo malapit. Ground floor lang yun ha. Bilis, para makakain na tayo. Gutom na ako eh. Inis naman ang sabi ni Jay na nakahawak pa rin sa kanyang likuran. Oh, Jomar, ikaw na. Sabi ni Leia.
Tatanggi pa sana si Jomar dahil aminado siyang natatakot din sa kanyang dadaanan. Mabuti na lamang at nagpresenta si Mariel na samahan siya roon. Malakas naman ang kanilang loob dahil sa ground floor lang ay may mga tao dahil naroon ang staff at management ng resort. Umalis sila sa cottage at naglakad sa hallway. Napadaan sila sa isang gilid kung saan naroon ang mga staff. Sinamantala na ng dalawa yon para itanong kung saan makakakuha ng bumbilya. Tiningnan sila ng seryoso ng babaeng nakausap nila. Hindi yun nagsalita at itinuro lang ang direksyon. Habang papalayo sila ay nakatanong pa rin sa kanila ang babae. Hindi komportable ang dalawa sa kilos ng babae dahil parabang may gusto yung sabihin sa kanila. Jomar, Oh, bakit? wala ka bang napapansin? Tanong ni Mariel sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad. Napapansing alin? Huminto ang dalawa. Dahan-dahan silang tumingin sa gitna nila nang maramdaman nila ang maliit na kamay na nakahawak sa kamay nila. Diyos ko, Sabi na lamang ni Mariel nang makita ang isang bata na tila naaagnas na ang mukha. Natameme at tila naistatwa ang binatang si Jomar noong mga sandaling yon. Tumakbo ang bata palayo at tumatawa pa yon ng nakakakilabot. Agad na nilapitan ni Mariel si Jomar at pinagsasasampal sa mukha. Napansin kasi ng dalaga na tila naninigas na ang panga ni Jomar ng dahil sa gulat. uy, kumalma ka. Sabi pa ni Mariel habang nakahawak sa pisngi niya. Nakailang minuto lang ay nahimasmasa na si Jomar. Gusto na sana nilang bumalik pero kailangan nilang makakuha ng bumbilya sa storage. Walang namamagitan sa dalawa ngunit nang dahil sa takot mahigpit nilang hinawakan ng kamay ng isa't isa. Dito ka lang, ako nang papasok sa loob. Matapang na wika ni Jomar. Bilisan mo, mag-ingat ka. Tugon ng dalaga. Binuksan agad ni Jomar ang ilaw ng silid. Nagmamadali siyang maghanap sa mga karton. Tumagal ng halos 3 minuto ang paghahanap niya at saka lamang siya nakakita ng bumbilya. Dinampot niya kagad yon at dali-daling lumabas. Tumakbo na si Mariel pabalik ng cottage. Ngunit nang makarating na sila roon ay naabutan nila si Leia at Jay na tila konsumido. Oh, bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mariel sa dalawa. Hindi ko alam kay Carlo, parang tanga. Bigla-bigla na lang nagsisigaw din tapos tumakbo. May halong inis na wika ni Jay. Inabot ni Jomar ang bumbilya kay Jay at ikinabit na rin nila yon. Nang muling magliwanag ay umupo na sila ulit para sana kumain na. Oh, saan nagpunta si Carlo? Tanong naman ni Mariel. Ewan ko, baka sa kwarto. Sagot naman ni Leia. Hayaan nyo na lang yun muna, baka nantitrip na naman eh. Ipinatong ni Jay ang pundidong bumbilya sa dulo ng lamesa. Nang magsimula na silang kumain ay isa na namang kababalaghan ang kanilang naranasan. Napatayo ang magkaibigan nang makitang umilaw din ang pundidong bumbilya. Paanong umilaw yan? Wala namang kuryente ah. Halos hindi maipinta ang reaksyon ng mukha ni Jay. Pare-pareho nilang ikinagulat ang nangyari. Nung mga sandaling yon ay nawawala na ng ganang kumain ang magkakaibigan. Nagpasya na lamang silang ligpitin ng mga nakahain at nagdesisyon tumambay na lang sa kanilang kwarto. Pagdating nila roon ay hindi nila inabutan ang binatang si Carlo. Hayaan nyo na yun, nandyan lang yun. Sabi ni Jay habang nag-aayos ng kanyang higaan sa taas. Binalot ng katahimikan ng buong silid. Walang makatulog sa kanila ngunit wala rin silang mapag-usapan. Ramdam na ramdam ni Jomar ang mabigat na atmosfera sa buong paligid. Sumapit ang 12:00 ng gabi. Hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ganun na rin katagal na hindi bumabalik ng kanilang silid si Carlo. Nag-aalala na si Jomar para sa kanilang kaibigan, kung kaya't naisipan na nitong hanapin ang binata sa labas. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Jay. Hanapin ko si Carlo. Anong oras na oh? Hindi na maganda kutob ko eh. Sagot ni Jomar habang sinusuot ang kanyang jacket. Sige, sasama ako. Sabat ni Mariel. Sasama ka rin? Tanong ni Jay kay Leia. Oo, hindi pa naman ako inaantok eh. Ikaw, papaiwan ka ba? Tanong ng dalaga.
Isasama na lang din ako. Anong gagawin ko dito? Wala naman akong kausap. Pagdadahilan na lang ni Jay, pero ang totoo ay nagsisimula na rin siyang makaramdam ng mga hindi pangkaraniwan. Tila unti-unti na niyang pinaniniwalaan ang sinasabi ni Jomar at Mariel. Nagtungo ang magkakaibigan sa kinaroroonan ng mga staff ng resort para i-report ang nawawalang si Carlo. Wala naman kaming nakitang lalaki na gaya ng nilalarawan nyo. Baka naman tinataguan lang kayo. Sabi ng ginang na mukhang manager ng resort. Bakit naman ho kami tataguan nun? Pabalang na tanong ni Jay. Ewan ko sa inyo. Malay ko ba kung ano mga trip ninyo sa buhay? Sagot ng ginang. Ganyan ba kayo mag-respond sa concern ng mga guests nyo? Wala pala itong resort nyo bulok pala yung sistema dito. Hindi na napigilan ni Jay ang kanyang sarili. Hinawakan naman siya ni Jomar sa balikat para patahimikin. Maraming salamat po ma'am, pasensya na po Pero kapag po may nakita kayong lalaki na semi-kalbo, please ipagbigay alam niyo po kaagad sa amin. Kalmadong wika ni Jomar. Aalis na sana sila, ngunit narinig pa nila ang bulong ng ginang. Patay kasi ang Diyos. Ho? Anong sinabi niyo? Tanong naman ni Mariel. Ngunit hindi na tumugon pa ang ginang. Tumingin lang sa kanila yon at pumasok na rin sa loob ng opisina. Anak ng tupang weirdo naman ng customer service dito. Tulig ba yung taong yun? Nagtatanong na maayos tapos ayos sumagot na maayos. Sunugin ko kaya tong resort na ito kapag nainis ako. Hindi pa rin matigil ang pag-aalburuto ni Jay habang pabalik sila sa kanilang silid. Hintayin na lang natin siguro na mag-umaga saka tayo maglibot sa resort. Baka nga nasa kung saan lang yan si Carlo. Saad ni Jomar. Ano ba kasing problema ni Carlo? Nagkaaganon siya mula na magkakasama kayo dun sa kitchen Parang takot na takot. Ang layo sa makulit at madaldal na Carlo. Pwede ba? Sabihin nyo nga sa akin, may nakikita ba kayo na kayo lang ang nakakakita? Huminto silang apat sa paglalakad. Tila ba bumigat ang aura ng paligid. Biglang kinabahan si Jomar at Mariel. Maging si Leia na clueless sa mga nangyayari ay unti-unti na rin nagkakaroon ng ideya. Jay, alam kong hindi ka maniniwala pero itong kinuha mong resort ay maraming kababalaghan na nangyayari lalo na ngayong mahal na araw kung kailan patay ang Diyos. Paliwanag ni Mariel at lumingon pa ito sa likuran nang maramdaman nila na tila may tao doon. Samantala, pilit na tawa naman ang isinukli ni Jay, ngunit bakas pa rin ang takot at pagkabahala sa mukha niya. Hindi niya maitatago ang takot habang tumatagal ay palala ng palala. Ha? Pinagsasabi nyo? Ano ba naman kayo? Nagpapaniwala pa kayo sa... Huwag ka na mag-deny, Jay. Alam namin na nararamdaman mo rin ang nararamdaman namin. Di ba, Leia? Si Leia naman ang pinagbalingan ni Mariel. Ang totoo niyan Kanina lang ay may nakita kong babae na nakatayo sa hallway habang kausap natin yung manager. Umalis na kaya tayo rito? Hindi pa pwede, Leia. Di ba nga wala pa si Carlo? Tsaka si Mang Ping. Hindi pa nakakabalik. Paano tayo alis? Kayang ba mag-drive? Iritadong tugon ni Jay. Di mag-commute na lang tayo. Leia, mayayari tayo sa magulang ni Carlo kapag hindi natin siya kasamang umuwi. Sabi ni Jay. Kasakasagsaga ng kanilang diskusyon ay nakarinig sila ng malakas na sigaw. Naalarma sila nang mabosesan kung sino ang taong yon. Oh, si Carlo yun Malakas na sabi ni Jomar. Hindi na nagsayang ng oras ang magkakaibigan. Dali-dali silang nagtungo sa third floor kung saan nagmumula ang tinig ni Carlo. Inisa-isa nila ang mga silid na naroon. Hanggang sa mapahinto na lang sila nang nasa harapan na sila ng isa pang silid. May tao sa loob. Namumukhaan ni Jay at Jomar ang mga taong nandoon. Yun ang pamilya na nakita nila noong gabing nasa hallway sila. Nagsara ang pinto ng silid. Sa ilalim ng pinto ay may umaagos na tubig. Malansa at parang nabubulok ang amoy ng tubig na yon. Nang bababa na sana sila sa hagdan ay nakita nila sa baba ang 5 tao, 3 lalaki at 2 babae. Isa roon ay bata. Namumuti ang kanilang muka at tila lumolobo na. Shit! Takbo! Sigaw ni Jay.
Naunang tumakbo si Jay habang hawak naman ni Jomar ang dalawang babaeng kasama. Nang makalayo na sila ay sandali silang huminto. Hingal na hingal ang apat sa kakatakbo. Tulong! Tulong! Sinisigawan na ni Jay ang gwardya ngunit tila wala itong naririnig. Napatahimik sila nang makarinig sila ng tinig na umiiyak. Kilala nila ang tinig na yon kung kaya't agad nila itong hinanap. Mga ilang sandali lang ay nakarating na sila sa pinakadulong bahagi ng hallway. Carlo? Carlo? Tawag ni Jomar ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak ang lalaki. Binuksan nila ang pintuan. Madilim na kwarto ang bumungad sa kanila at iyak lamang ni Carlo ang naririnig nilang nag-e-echo. Kinapa ni Jomar ang pindutan ng ilaw sa gilid ng pinto. Nang lumiwanag na ay nakita nila si Carlo sa gilid na umiiyak. Nanginginig sa takot at namumutla habang nakatingin sa isang nakalambitin. What the? Ha? Sambit ni Jay nang makita si Mang Ping na nakabigti. Sa kaliwang kamay nito ay may hawak itong papel. Nang tingnan ni Jomar ang nakalagay ay nangilabot ang kanyang buong sistema. Habang patay ang Diyos, yun ang nakasulat sa papel na yon. Sa takot ay tumakbo ang magkakaibigan. Naiwan nilang muli si Carlo. Lumabas sila ng resort at nagsisisigaw sa daan ng tulong. Hanggang sa meron na silang nakasalubong ng mga pulis na nagpapatrolya. Umaga na nang maibaba ang bangkay ni Mang Ping. Nagtataka ang magkakaibigan dahil suicide letter na ang nakasulat sa papel at hindi na ang una nilang nabasa. Mga pulis na mismo ang nagatid sa kanila pauwi. Sermon ang natanggap ni Jomar na makabalik na siya sa bahay. Pero lahat ng salita ng kanyang ama ay hindi napasok sa utak niya. Ang iniisip niya lang ay ang dahilan kung bakit nakabigti si Mang Ping. Ilang araw ang nakalipas mula na nangyari yon ay nagsarado na ang resort. Nabalitaan ng magkakaibigan na nagbubukas ng palayon tuwing mahal na araw. Malaking palaisipan sa kanila kung ano ba talaga ang hiwaga ng bumabalot sa resort na yon. Ano nga ba ang mga nilalang na naroon at bakit sila nanggugulo ng mga buhay? Malakas din ang kutob ng magkakaibigan na tila may alam ang nangangalaga ng resort. Ang mga staff na bigla na lang ding nawala pagkatapos ng mahal na araw. Samantala, nag-iwan naman ng matinding trauma kay Carlo ang nangyari. Naging dahilan nito para mabaliw siya at sumailalim sa mahabang gamutan. Pa, totoo nga na lumalabas sila habang patay ang Diyos. Sabi na lamang ni Jomar habang magkakaharap sila sa hapag kainan. Wakas!